Sa buong buhay niya, namuhay siya na parang nasa tabi niya ang oras. Mayari ng mga marangyang hotel na kumalat sa buong Europa, iginagalang ng mga piling tao ng Pransya, at kinatatakutan ng kanyang mga kakumpetensya, si Alexandre Valires ay nagkaroon ng lahat ng ito. Maliban sa kung ano ang talagang mahalaga kapag nakatanggap ka ng parusang kamatayan na may nakatatak na petsa at oras. Sa edad na 48, natuklasan ni Alexandre na wala pang 6 na buwan ang kanyang buhay dahil sa isang bihirang, tahimik at walang lunas na sakit. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at galit, nagkamali siya nagpasya siyang mamatay ng tahimik, mag-isa, nang hindi nag-iiwan ng bakas ng kung sino talaga siya. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ito. Ang makikita mo ay isang makatotohanang, hindi inaasahang at malalim na kwento ng tao na nagpapakita ng kapangyarihan ng isang nagsisising puso. Isang kwento na may nakakagulat na mga twists, mga lihim mula sa nakaraan, puot na magkakaugnay sa pag-ibig, at isang desisyon na hindi dapat gawin ng sinumang tao, isav ang anak na babae mula sa kanyang pinakamasamang kaaway. O iligtas ang kanyang sarili. Kung naniniwala ka rin na walang buhay na nakikipag-ugnayan sa atin nang hindi sinasadya, mag-subscribe sa channel ngayon at magkomento dito sa Salitang Tadhana dahil pagkatapos marinig ang ginawa ng taong ito, mauunawaan mo na ang tadhana ay may mas malaking plano kaysa sa maisip ng sinuman. Dahan-dahang naglakad si Alexandre sa pinakapribadong pakpak ng ospital ng St. Louis, nakasuot ng maitim na Amerikana at salaming pangaraw na nakatago sa kanyang mga mata na namumula sa pagod. Hindi umalingaw ang kanyang mga yapak sa tahimik na pasilyo, na tila alam ng sahig na naroon siya para magpaalam sa sarili niyang buhay. Ang doktor ay malinaw na ang eksperimentong paggamot ay nagkakahalaga ng milyon-milyon at mayroon lamang isang pagkakataon sa 1,000. Ngunit para sa kanya, na binili na ang lahat ng bagay sa mundo, ang posibilidad na iyon ay tila isang biro sa masamang panlasa. Ang walang nakakaalam ay may plano siya. Si Alexandre Valires ay magbibigay ng lahat ganap na lahat sa isang hindi nagpapakilalang pundasyon at mawala. Walang mga pagpupugay, walang libing na may mga bulaklak, walang kalooban na basahin sa isang silid na may mga antigong kahoy na bintana. Gusto niyang makalimot. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ang mga desisyon na pinagmumultuhan niya gabi-gabi. Ngunit nang pumasok siya sa pakpak ng mga bata ng klinika, upang pirmahan ang mga papeles ng donasyon, tumigil ang oras na iyon. Nakatayo sa tabi ng bintana, isang batang babae na may asul na mata ang nakatingin sa kanya nang may sobrang tindi. Ang kanyang blonde na buhok ay halos ganap na nahulog dahil sa chemotherapy, ngunit may kagandahan pa rin sa kanyang mukha. Isang pamilyar na kagandahan. Ngumiti siya. Isang ngiti na kapareho ng ngiti ni Clarice, ang babaeng minahal ni Alexandre, nang tahimik sa loob ng maraming taon. At na siya ay patay na ngayon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang dugo na umaalis sa kanyang mukha. Tumakbo ang batang babae palapit sa kanya at tinanong siya ng may tamis na lubos na nawalan ng sandata. Ikaw ba ang magiging guardian angel ko? Sa mga sandaling iyon ay alam ni Alexandre na wala nang magagawa sa kanya. Hindi makagalaw si Alexandre. Ang babaeng iyon, na may asul na mga mata na kapareho ng sa kanya, ay may nasira sa loob niya sa isang pangungusap lamang. Ang pangalan niya ay Lise. 9 na taon. 2 buwan na siyang na-ospital. Diagnosis advanced leukemia. Sinabi ng mga doktor na ilang linggo na lamang ang natitira sa kanya nang walang kagyat na transplant o isang high-risk na paggamot na magagamit lamang sa labas ng France. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung sino siya. Para kay Lise, isa pang bisita si Alexandre. Sa kabila nito, inabot niya ang kanyang kamay at tinanggap niya ito na para bang magkaibigan sila habang buhay. Naramdaman ni Alexandre na napuno ng luha ang kanyang mga mata sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. Hindi ka mukhang anghel, sabi niya, tumatawa, ngunit marahil ikaw ay. Gusto niyang umiti, ngunit hindi niya magawa. Hindi alam ng dalaga na ang buhay niya ay may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mas matandang thread. At mas masakit. Sa file ng batang babae, ang pangalan ng ama ay tumalon tulad ng isang suntok sa tiyan Leonard Dufour. Mas alam ni Alexandre ang pangalang iyon kaysa sa gusto niya. Si Leonard ang lalaking nagnakaw ng kanyang kumpanya, ang kanyang tiwala at pinakamalupit sa lahat ang babaeng minahal niya ng tahimik. Isang traitor.
Isang kaaway. Isang cancer na mas masahol pa kaysa sa iba pa. At ngayon, hinarap siya ng tadhana sa anak na babae ng lalaking iyon. Isang batang babae na, kabalintunaan, ay nagdala sa kanyang mukha ng mga katangian ng nag-iisang babae na makakalimutan ni Alexandre. Lumabas si Alexandre mula sa pakpak. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niyang huwag mamatay. Hindi pa. Hindi bababasa, hindi niya naiintindihan kung bakit ganoon kamukha niya ang babaeng iyon. 10 taon na ang nakalilipas, si Alexandre Valires ay isang ambisyosong tao lamang na may likas na talento para sa pagbabago ng mga guho sa mga imperyo. Wala siyang minana kahit ano. Itinayo niya ang lahat ng ito ng may pawis, disiplina at halos hindi malusog na pagkahumaling sa pag-asa sa mga paggalaw ng merkado. Iyon ay kung paano niya nakilala si Leonard Dufour, isang matandang negosyante na pinagsama-sama na nakita kay Alexandre ang isang banta. At sa parehong oras, isang pagkakataon. Iniunat ni Leonard ang kanyang kamay na ang mga makapangyarihan lamang ang nakakaalam kung paano gawin ngumiti gamit ang kanyang bibig, ngunit kinakalkula ang kanyang mga mata. Magkasama silang nagbukas ng isang kadena ng mga marangyang hotel na sa loob ng 2 taon ay lumawak mula sa Pransya hanggang Switzerland. Tinawag sila ng mga pahayagan na ang walang kapantay na duo. Ang hindi alam ng sinuman ay mayroong isang pangatlong tao sa equation na iyon, si Clarice Dufour, ang asawa ni Leonard, isang matamis, kultural na babae na may malungkot na hitsura at isang pinigilan ng ngiti. Sa unang sandali pa lang ay na-in love sa kanya si Aljur. Hindi dahil siya ay maganda at siya ay ngunit dahil si Clarice ay may parehong sakit sa kanyang mga mata tulad ng ginawa niya na nakatira sa tabi ng isang taong hindi siya nakikita. Tahimik silang lumapit sa pagitan ng mga pagpupulong, mga kaganapan sa lipunan at mga hitsura na nagsasabi ng higit sa 1,000 salita. Hindi sila kailanman hinawakan. Hindi sila kailanman tumawid sa linya. Ngunit sapat na ang pagsasama-sama upang gawing mas matiis ang mundo. Hanggang sa araw na dumating si Clarice sa bahay ni Alexandre, desperado, umiiyak, ang kanyang mukha ay nasugatan ng isang sampal. Nalaman daw ni Leonard na balak niyang iwanan siya. At dahil sa takot, kailangan niyang umalis ng ilang araw. Protektahan. Kinuha siya ni Alexandre ng walang pag-aalinlangan. At nang gabing iyon, sa katahimikan ng apartment na may bukas na bintana patungo sa Eiffel Tower, nangyari ang lahat. Isang gabi lamang. Isang halik na nagtapos sa isang pag-ibig na nakapaloob sa loob ng maraming taon, sa wakas ay inilabas. Pagkatapos, nawala na si Clarice. Hindi na siya muling nakita ni Alexandre. Pagkaraan ng 2 buwan, binuwag ni Leonard ang samahan at ninakaw ang lahat ng kontrata sa pamamagitan ng mga nakatagong sugnay na hindi nabasa ni Alexandre. Ang suntok ay nagwawasak. Ngunit ang pinakamalaking sakit ay dumating kalaunan nang malaman niya na namatay si Clarice sa isang aksidente sa kotse nang walang bakas. Walang mga titik. Walang paliwanag. Katahimikan lamang. Ngayon, sa harap ng batang babae sa ospital, kasama ang mga mata ni Clarice, naramdaman ni Alexandre ang isang kakilakilabot na hinala na humahawak sa kanyang katawan. Paano kung si Clarice? Hindi ba't namatay siya ng mag-isa? Paano kung ang iyong anak na babae? Sa kanya rin ba? Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Alexandre sa isang uri ng hamog. Hindi siya nakatulog. Hindi siya kumain. Inulit lang niya sa isip niya ang ngiti ng dalaga at ang huling gabi nila ni Clarice. Nagkasabay ang mga petsa. Kung nabuntis siya noong mga panahong iyon. Kawawa naman si Elijah sa kanya. Ang problema ay, kung totoo iyon, si Leonard ay hindi lamang isang taksil siya, ay isang halimaw na inagaw ang kanyang pagkakataon na maging isang ama. Kailangan ko ng ebidensya. Nagpasya siyang kunin si Mathilde, isang dating kaibigan at pribadong tiktik na nakatrabaho na niya sa mga iskandalo sa korporasyon. Ito ay mabilis, tumpak at maingat. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol kay Elias Dufour. Nanay, tatay, mga medikal na talaan, kasaysayan ng paaralan, anumang bagay na wala sa lugar. Napansin ni Mathilde ang tensyonadong tono ni Alexandre, pero hindi siya nagtanong. Sa loob ng 48 oras, nakuha niya ang unang data. Ang ina ni Elise ay nakalista bilang Clarice Dufour na namatay 9 na taon na ang nakararaan. Walang bago.
Ngunit ang kakaibang bagay ay dumating kalaunan, walang record ng kapanganakan ng batang babae sa ospital kung saan siya ipinanganak umano. Higit pa rito, walang genetic testing, walang pangalan ng komadrona, ni isang larawan ni Clarice na buntis sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Parang itinatago ang pagbubuntis. Naramdaman ni Alexandre ang pagtibok ng kanyang puso. Narito ang kailangan niya, sadyang itinago ni Leonard ang dalaga. Itinulak niya si Clarice palayo. Binura niya ang anumang bakas. Pinalaki niya ang bata na parang sarili niya. Lahat ay para sirain ang kaunting sangkatauhan na natitira pa kay Alexandre. Ngunit ang hindi inaasahan ni Leonard ay, sa pagtatapos ng kanyang buhay, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon si Alexandre. Pagkakataon para mailigtas ang babaeng iyon. Pagkakataon na maging ama. Kahit na ito ay nagkakahalaga ng kanyang buhay. Bumalik si Alexandre sa ospital na may plano sa isip, ngunit may mga piraso ang kanyang puso. Ayaw niyang takutin si Elise. Nilituhin ito. Ang pagiging nasa paligid niya ay higit pa sa naisip niya. Umupo siya sa tabi niya nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Nakatayo sila roon, nakatingin sa bintana, pinagmamasdan si Paris na nagpatuloy sa kanyang landas. Para bang hindi alam ng panahon na ang isang babae ay nahihirapang mabuhay at ang isang lalaki ay natutong magmahal ng huli. Ibinaling niya ang kanyang mukha at nagtanong, "Bakit ka bumalik?" Mabagal siyang tumugon. Sabi lang niya, "Kasi naaalala mo yung isang taong napakahalaga sa akin." Napangiti si Elise, hindi niya maintindihan ang lalim ng pangungusap na iyon. "So, pwede ko ba kayong tawaging Divay secret friend?" Ngumiti si Alexandre. Hindi alam ng dalaga na inililigtas siya nito mula sa kawalan ng kabuluhan. Nang hapon ding iyon, maingat niyang pinahintulutan ang pagkolekta ng isang sample ng effigy, batay sa isang nakalimutang buhok sa unan ng batang babae. Hindi ko na kayang mabuhay ng may pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang oras, sa katahimikan ng kanyang kotse, nakatanggap si Alexandre ng tawag mula kay Mathilde. Nanginginig ang kanyang tinig. "Alexander." Kinukumpirma ito ng pagsubok. "Ang babaeng ito ay ang iyong anak na babae." Tumigil ang mundo. Napakalakas ng tibok ng puso niya, kaya sumasakit ang dibdib niya. Isa siyang ama. Mamamatay na ang kanyang anak na babae. Ngayon alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Alam din niyang walang makakapigil sa kanya. Kung ang kwentong ito ay nakakaantig sa iyong kaluluwa, mag-subscribe sa channel ngayon dahil kung ano ang susunod na mangyayari ay iling ka sa paraang maaaring hindi mo naramdaman. Isulat ang salitang katotohanan kung naniniwala ka rin na ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan. Kahit nasa dulo, ang pagpupulong ay naganap sa marmol na bulwagan ng Intelligent Montparnasse, isa sa mga pinakamarangyang proyekto sa Paris Kabalintunaan. Isang gawain na pinangarap ni na Alexandre at Leonard nang magkasama isang dekada na ang nakalilipas. Panauhin lang si Leonard. Alexandre ang mayari. Ngunit ang pagkakaiba ng kapangyarihan ay walang kabuluhan kumpara sa bigat ng sakit na dinadala nilang dalawa. Dumating si Leonard na may dalang karaniwang malamig, matikas at kalkulasyon na hangin. Ngunit nang tumingin si Alexandre sa kanyang mga mata, alam niya. Alam ni Leonard. Lagi niyang alam. Itinago niya ang lihim na parang tropeo. "Bakit mo ginawa ito?" Tanong ni Alexandre sa mababa ngunit matalim na tinig. "Bakit mo ninakaw ang buong buhay ko? Kahit na ang aking anak na babae." Iniyuko ni Leonard ang kanyang ulo na tila nagmumuni-muni bago nasaktan. "Kasi mas magaling ka pa sa akin. Dahil mahal ka ni Clarice. At bakit nawawala ito sa iyo? Gusto kong sirain ang lahat ng bagay na mayroon ka." Ang sagot ay parang isang saksak. Nakaramdam ng kakulangan sa hininga si Alexandre. "Pinatay mo siya." Hindi sumagot si Leonard. Nakatingin lang siya sa kalawakan. Ito ang pinakatahimik at pinakamalupit na kumpirmasyon na maibibigay ng sinuman. At ngayon, patuloy ni Alexandre, ang kanyang mga mata ay namumula sa luha, lahat na natitira sa kanya siya ay namamatay. At ako, may pagkakataon akong iligtas siya. Pero dahil dito, kailangan kong isuko ang kaunting oras na natitira sa akin. Umatras si Leonard. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahulog ang kanyang maskara. Mukhang mas maliit siya. "Marupok. Gusto mo?"
Kahit na hindi niya alam kung sino ka, hindi nagatubili si Alexandre. Hindi niya kailangang makilala ako. Hanggat ako'y nabubuhay. Itigil ito. Sinubukan ni Leonard na pigilan ang luha, ngunit hindi niya magawa. Ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa ay dudurog sa kanya. Nang gabing iyon, dalawang lalaki na dating magkapatid sa ambisyon at pagkatapos ay tahimik na mga kaaway, ay natagpuan ang kanilang sarili na nahaharap sa isang bagay na mas malaki kaysa sa pagmamataas, galit o paghihiganti ang katotohanan. At ang katotohanan, kung minsan, ay nangangailangan ng imposibleng sakripisyo. Ang katahimikan sa procedure room ng Pasteur Institute ay halos sagrado. Ipinaliwanag ng medikal na koponan kay Alexandre ang lahat ng mga panganib ng pamamaraan, isang pang-eksperimentong paggamot na maaaring pahabain ang kanyang buhay ng ilang buwan, marahil isang taon. Ngunit may isa pang gamit para sa parehong protocol, isang genetic adaptation na maaaring ilipat sa lyse na nag-aalok sa kanya ng isang tunay na pagkakataon ng paggaling. Ang problema, hindi naman tumanggi ang katawan ni Alexandre sa pagbibigay ng donasyon. Ito ay magiging nakamamatay. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Seryoso ang tanong ng doktor pero gumagalaw. Ito ay hindi maibabalik pa. Tumango si Alexandre. Alam na niya ito. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang mga mata ni Elise, alam na niya. Ang hindi ko alam. Parang nagpaalam. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital na may dalang isang simpleng regalo, isang lumang aklat ng mga kwentong Pranses, na may mga pahina na dilaw ng oras at mga sulat kamay na tala sa mga margin. Ito rin ang kopya na binabasa ni Clarice ng malakas, ilang taon na ang nakararaan, habang gumuho ang mundo sa labas. Iniabot niya ang libro kay Elise, na tinanggap ito ng may kislap sa kanyang mga mata. Babasahin mo ba sa akin ang isa? Tanong niya, tuwang-tuwa. Hindi ko magawa ngayon, sabi ni Alexandre na pilit na hindi hayaang masira ang boses niya. Nagiwan ako ng sorpresa sa loob ng libro. Isang tala sa bawat kabanata. Sa tuwing babasahin mo ito, mas marami kang malalaman tungkol sa akin. Umiti siya at niyakap ang libro sa kanyang dibdib na tila isang kayamanan. Umalis roon si Alexandre na may matatag na hakbang, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasira. Nang hapon ding iyon ay nilagdaan niya ang mga dokumento ng pamamaraan. At sa isang huling liham na inihatid kay Mathilde, isinulat niya, "Kung kailangan kong umalis, hayaan mo siyang magpatuloy. Naway ang aking kawalan ay maging tulay, hindi sugat. Hayaan siyang mabuhay. Hayaan mo siyang managinip." Hinding-hindi niya alam kung magkano ang halaga ng buhay niya. Iyon. Sapat na ito upang iligtas ako. Sa umaga ng paglilitis, ang Paris ay nababalot ng isang pinong hamog na tila kahit na ang kalangitan ay naunawaan kung ano ang mangyayari. Tahimik na dumating si Alexandre sa ospital, sinamahan ng isang medical team na alam na ang kanyang desisyon. Ang kanyang mga hakbang ay walang takot, nagdadala sila ng katiyakan. Handa na siya. Habang naghahanda siyang pumasok sa operating room, isa lang ang hiniling niya na ang paboritong kanta ni Clarice ay tumugtog sa background. Ito ay isang piraso ng Debussy, malambot, malungkot, tulad ng isang pamamaalam na bulong sa hangin. Nakahiga sa stretcher na nakatuon ang kanyang mga mata sa puting kisam, hindi naisip ni Alexandre ang sakit o ang katapusan. Naisip ko si Lice na tumawa. Tumatakbo. Pamumuhay. Sa isa pang ward ng ospital, nag-organisa ang koponan upang simulan ang eksperimentong transplant. Nakumpirma na ang genetic compatibility sa pagitan ng dalawa. Mapanganib iyon, ngunit iyon lamang ang tunay na pagkakataon na mabuhay ang dalaga. Si Leonard, sa pagkabigla, ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, hindi makatingin sa mata ng kanyang anak. Nang magsimulang bumaba ang vital signs ni Alexandre, marahang hinawakan ng doktor ang kanyang kamay. Sigurado ka ba? Umiti siya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mabubuhay siya. At iyon lang ang mahalaga. Iyon ang kanyang mga huling salita. Mahinang nag-beep ang monitor. Tumigil ang puso ni Alexandre. Ngunit kasabay nito, sa kabilang silid, nagsimulang tumitibok ng mas malakas si Elise. Ang tugon sa paggamot ay kaagad. Sa kabila ng lahat ng inaasahan, nag-react ang katawan ng dalaga. Nagsimulang mag-regenerate ang mga selula. Nagsimula na ang himala, hindi dahil sa mga medikal na tagumpay,
kundi sa pagsuko ng isang lalaki na piniling magmahal kahit na walang nakakaalam nito. Ang mga sumunod na araw ay himala. Ang marupok na katawan ni Lyse, na dati ay nadaig ng pagkapagod ng chemotherapy, ngayon ay tumugon ng malakas sa bawat patak ng bagong paggamot. Walang paliwanag ang mga doktor. Ang tanging katiyakan ay may kakaibang nangyari. Si Leonard, tahimik na nanonood ng lahat mula sa malayo, masyadong nahihiya na lumapit sa kanyang anak na babae, masyadong nahihiya upang harapin ang katotohanan. Makalipas lamang ang isang linggo, binuksan ni Lyse ang aklat na ibinigay sa kanya ni Alexandre. Doon, sa mga pahina ng mga sinaunang kwento, natagpuan niya ang unang tala. Kabanata 1. Minsan ang mga anghel ay walang mga pakpak. Mayroon silang mga mata na nagniningning tulad ng sa iyo, at isang puso na napakalakas na binabago nito ang mundo sa katahimikan. Umiti siya at nagpatuloy sa pagbabasa. Sa 2. kabanata. Kabanata 2. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang makita. Sapat na upang malaman na umiiral ito at pakiramdam mo ay protektado ka na. Sa 3. Kabanata 3. Nakita kita bago ko nalaman na ikaw ay akin. Sapat na ang isang sulyap mula sa iyo. Ipaalala sa akin ang pinakamainam na nasa loob ko. Sa bawat pag-uusap ay mas naramdaman ni Lyse na mas konektado siya sa kanyang lihim na kaibigan. Nagsimula siyang magsulat ng mga liham bilang tugon, bagamat hindi niya alam kung babasahin niya ang mga ito. At sa isa sa mga ito, isinulat niya, "Mahal kong kaibigan, mas malakas ang pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko ay may dala kang bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung sino ka, pero nararamdaman ko ang presensya mo. Parang bahagi ka ng akin. Salamat sa pagbisita mo sa akin kapag hindi ko na ito magagawa. Pag-ibig, Lyse." Habang binabasa ni Leonard ang liham na nakatago sa likod ng pinto, ay bumagsak siya. Dahil sa mga salitang iyon ay ang lahat ng kanyang nawasak at lahat ng itinayo ni Alexandre sa huling kilos ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, alam ni Leonard na kailangan ding magbago ang kanyang kwento. Mabagal si Leonard sa pag-ipon ng lakas ng loob, ngunit alam niyang hindi niya kayang dalhin ang katahimikan na iyon sa kanyang libingan. Ang buhay ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa nararapat sa kanya, isang buhay na anak na babae, isang pangalawang pagkakataon. Panahon na para parangalan ang taong talagang nagligtas kay Lyse. Tinipon niya ang mga mamamahayag, doktor at malapit na kaibigan ng pamilya, at nagorganisa ng isang maingat na kumperensya sa isa sa mga silid ng mga hotel na minsan niyang ibinahagi kay Alexandre. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagsasalita bilang isang negosyante. Magsasalita ako na parang lalaki. Ano ang sasabihin ko ngayon, hindi ito madali. At marahil hindi nila ako patatawarin. Ngunit kailangang malaman ng mundo kung sino si Alexandre Valeres. Tahimik ang silid. Siya ay higit pa sa isang kapareha. Higit pa sa isang karibal. Si Alexandre ay ang tunay na ama ng aking anak na babae. At kahit hindi niya ito nalalaman, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang mabuhay siya. Dahil mahal niya. Dahil siya ay nagpatawad. Dahil siya ay higit pa sa isang tao kaysa sa akin. Ang pagkabigla ay kaagad. Hindi na intindihan ng press. Kinumpirma ng mga doktor ang mga talaan. At sa araw na iyon ay narinig ni Lyse sa publiko ang pangalan ni Alexandre sa unang pagkakataon. Iniabot sa kanya ni Leonard ang huling liham na itinago ni Mathilde para sa kanya. "Anak, nandito na ako sa tabi mo mula nang umiti ka sa akin noong araw na iyon. At kahit na hindi ito alam ng mundo, ako ang iyong ama sa loob ganap. At kung nabubuhay ka ngayon, ito ay dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay napagtagumpayan ang oras, sakit, at maging kamatayan. Baka balang araw maintindihan mo. At kung hindi, ayos lang. Dahil ang pag-ibig sa iyo, kahit nasa katahimikan, ay sulit sa buong buhay." Tahimik na umiyak si Lyse. Pagkatapos ay ngumiti siya. Pagkatapos, siya ang tunay kong anghel. Niyakap siya ni Leonard tulad ng dati. At sa yakap na iyon ay may sakit, ngunit mayroon ding pagpapagaling. Umalis na si Alexandre. Ngunit nagiwan siya ng walang hanggang pamana. 5 taon na ang lumipas mula ng tahimik na pamamaalam na iyon. Ngayon, si Lyse ay 14 na taong gulang at naging simbolo ng pag-asa sa buong Pransya.
Sa bawat interview, sa bawat talumpati, hindi niya pinag-uusapan ang kanyang pagpapagaling ng may pagmamataas, kundi may pasasalamat. Ang kanyang proyektong panlipunan, na tinatawag na Secret Santa, ay nakatulong na sa daan-daang mga bata na makahanap ng emosyonal na suporta habang nakikipaglaban sila sa kanser. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay nasa maingat na monumento sa gitna ng Paris, sa pampang ng scene isang tansong rebulto ng isang lalaki na nakaupo sa isang bangko na may bukas na libro sa kanyang mga kamay. Sa base, isang nakaukit na pangungusap. Minsan ang pinakadakilang pag-ibig sa mundo ay ang pinipili na manatiling hindi nakikita. Inialay ni Leonard ang kanyang buhay sa pundasyon ni Lycée. At kahit na ang nakaraan ay mabigat sa kanyang balikat, natagpuan niya sa misyon ng paggalang kay Alexandre ang isang paraan upang tubusin ang kanyang sarili. Hindi niya sinubukang burahin ang kanyang mga pagkakamali, ngunit natuto siyang huwag ulitin ang mga ito. Tuwing linggo ay bumibisita si Lai sa monumento. Umupo siya sa tabi ng rebulto, nagbabasa ng mga piraso ng lumang kwento at nagiwan ng bulaklak. Sa huling tala na lagi niyang daladala, isinulat ni Alexandre, kung sakaling makatagpo ka ng isang taong nangangailangan ng pag-ibig, magbigay. Kahit na hindi mo alam kung sino ito. Kahit na hindi na siya bumalik. Dahil ang pag-ibig, laging bumabalik. Binabago nito ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit karapat-dapat na ikwento ang kwentong ito. Dahil kailangan ng mundo na tandaan na may mga taong tunay na nagmamahal. Na sila ay nagpapatawad. Sino ang pumipili na magbigay kahit wala na silang natitira? Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel ngayon. At isulat dito sa mga komento ang salitang pag-ibig, upang ang pamana ni Alexandre ay patuloy na mabuhay na nakakaantig ng mas maraming puso na umaabot sa mas maraming tao. Ipaalala sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay umiiral.